Hinihintay na lamang daw ng DOJ ang ilang dokumento mula sa PNP bago mailabas ang supina sa aabot daw na 60 sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Pinoproseso na rin daw ang papeles ni Julie Dondon Patidongan para maipasok sa Witness Protection Program. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Isasalang na sa preliminary investigation ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance at iba pang inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero laban sa mga respondent. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, pumasa sa evaluation stage ang mga reklamo. Buo na rin ang panel of prosecutors na hahawak sa pagdinig sa mga reklamo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang ibang dagdag na dokumento mula sa PNP bago mailabas sa mga sabina sa nasa 60 mga inireklamo. Sa briefing ng House Committee on Human Rights, sinabi ng Department of Justice na wala pa sa Witness Protection Program ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Still on the process. The witness can only apply under the Witness Protection Program once the case has been evaluated by our prosecutor. According to our police counterpart, the witness is very much secured. There's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Ayon sa DOJ, 18 police officers ang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish or influential or big personalities. I give the full commitment of the agency in pursuing this investigation until the end. There will be no sacred cows. No government officials will be spared from criminal liability in the case of the abduction of cockfighting aficionados. Tanong ng isang kongresista, paano mahahabol ang mga may sala sakaling hindi mag-match ang DNA ng mga kamag-anak ng missing sabungeros sa mga butong nakuha sa Taal Lake? We can put weight dun po sa testimonial evidence of certain individuals. Naniniwala ang chairperson ng komite na nag-ugat sa sugal ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Gambling breeds other evils, crime, corruption, and violence. The case of the missing sabungeros proved this once again. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 50,000 illegal e-sabong sites na ang napatake-down nila mula 2023. Ito po ay malalaking mga sindikato at hindi lang po illegal gambling ang kasama. Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi isabong XXX. Minsan, pinapangalanan nila na candy, that something. So, yung iba kasi dito, Mr. Chair, overseas eh. Bagamat nati-take down po, mabilis din po itong lumulutang. Gano'ng kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Segundo lang po, Mr. Chair. It's one thing closing the sites. It's another thing stopping the operation. So kailangan may arrest. That's why yun yung pinaka-importante. Are arrests being made. Internet offers anonymity to users. So yung mga kriminal ho natin are using these technologies. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.